2 araw na lang bago magsimula ang free agency at parang walang tigil ang mga balitang dumarating tungkol sa mga posibleng dagdag na manlalaro para sa isang malaking koponan sa NBA. Sa pagkakataong ito, ilang pangalan ang lumutang, mga wing player, mga posibleng sharpshooter at kahit isang backup center. Bawat pangalan ay may sariling kwento, may sariling katanungan. Sulit ba sila o panganib lang ito na hindi kailangan? Simulan natin sa isang manlalarong kakaalis lang sa dati niyang koponan. Bata pa siya, 24 na taong gulang lamang. Pero 6 na taon na siyang naglalaro sa professional na liga. Ito ang pinakamagandang season niya kung tutuusin batay sa numero. Halos 10 puntos bawat laro, may 2 rebound at higit sa 1 steal. Maganda rin ang kanyang 3-point shooting ngayong season kahit hindi pa rin ito husto kung ihahambing sa ibang manlalaro sa parehong posisyon. Ang totoo, hindi pa siya naging maaasahan. Minsan maganda ang depensa niya. Minsan parang wala. Minsan tumatama ang tira niya. Minsan parang nahihirapan siya sa simpleng layup. At dahil dito, kahit ang sarili niyang koponan, isang koponang nasa gitna ng mahabang rebuilding, ay pinili na siyang bitawan. Pero may dahilan kung bakit dapat pa ring panoorin ang manlalarong ito. May potensyal siya. Matangkad, payat, mabilis kumilos sa loob ng court. Kung may magtuturo sa kanya ng tamang disiplina sa depensa, baka maging mahalagang piraso pa rin siya, kahit hindi bida, kahit role player lang. Para sa pinakamababang sahod na maaaring ibigay, hindi naman talaga malaking sugal kung susubukan siya bilang ika-10 o ika-11 manlalaro sa rotasyon. Pero hindi lang siya ang pangalang kumakalat ngayon. May isa pang manlalaro na lumitaw sa mga ulat. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang halaga. 7 taon na siyang naglalaro para sa iisang koponan lamang. At siya bilang isa sa mga pinakamatalinong tagapagtanggol sa kanyang posisyon. Hindi siya flashy, hindi siya nangunguna sa steals o blocks, pero mahirap siyang talunin sa one-on-one defense at kaya niyang bantayan kahit sino, mabilis na guardman o malaking forward. Ito ang uri ng manlalaro na hindi kapansin-pansin sa highlight reels, pero lubos na pinahahalagahan ng mga coach. Sa opensa naman, hindi siya ang uri na gugustuhin mong palagi may hawak ng bola. Hindi siya gagawa ng kanyang sariling tira. Pero kapag tumayo siya sa sulok ng court, naghihintay lang. At biglang dumating ang bola galing sa isang star player, nakakatakas pa lang sa double team, doon siya sumisikat. Mataas ang kanyang batting average sa ganitong klaseng tira, lalo na sa sulok. Sa madaling salita, perpekto siyang katuwang ng isang puntero na talagang umaakit ng atensyon ng kalaban. Bago natin ituloy ang kwento, sandaling paalala lamang, kung nahihikayat ka ng mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na sports fanatiko rin tulad mo. Malaking tulong ito para makarating ang ganitong content sa mas maraming tao. Ngayon, bumalik tayo sa malaking tanong. Kukunin ba siya ng koponang interesado? May problema kasi sa kasalukuyang koponan niya ngayon, pabigat na ang kanilang sahod at malapit na sila sa limitasyon ng salary cap. Malaki ang posibilidad na hindi na nila siya mapapanatili. Kung gayon, malamang ay maglalakbay siya patungo sa bagong koponan sa susunod na season at marami ang umaasang doon na siya mapupunta sa koponang ito. Dahil tugma ang kanyang estilo sa kanilang pangangailangan, lalo na sa depensa. May isa pang pangalan na lumabas, isang backup big man mula sa ibang koponan.
Medyo nakakagulat itong link dahil hindi naman siya nangungunang target. Pero kung iisipin mo, kung mabigo ang pangunahing mga plano nila para sa center position at malakian, posibilidad nito, kailangan nila ng backup plan. At ang manlalarong ito, kahit hindi siya mahusay sa depensa o sa pagprotekta ng paligid ng ring, may kakayahan siyang mag-shoot ng 3-point. Sa kanyang pinakamagandang season, dobling-doble ang puntos niya kumpara sa mga nakaraang taon at mataas din ang kanyang porsyento sa 3 puntos. Para sa isang malaking manlalaro, bihira ang ganitong klasing kakayahan. May mga sitwasyon talaga kung saan kailangan mo ng stretch big, isang malaking manlalaro na kayang umatake mula sa layo para mapalayo ang kalabang center sa ilalim ng ring. Hindi siya magiging bida, pero bilang ikatlong opsyon o panandaliang solusyon, hindi ito masamang piraso. At sa huling balita, isa na namang batikang sharpshooter ang nakalink. Isang forward na malapit nang matapos ang kontrata. Ang koponan niya ngayon ay nahaharap sa sariling problema sa budget at malaki ang tsansang gagawin nila ang lahat para makaiwas sa pinakamatinding parusa sa salary cap. Ibig sabihin, posibleng ipagpalit nila siya. Maganda ang kanyang huling season, mahusay sa 3-point shooting, mahusay sa overall efficiency, lalo na nang makasama niya ang isang elite na playmaker. Kung ililipat siya sa katulad na sistema, malaki ang posibilidad na magpapatuloy ang kanyang tagumpay. Pero may kabilang panig din ito. Hindi siya kilala bilang matibay na tagapagtanggol. Mahusay siya sa opensa, walang duda doon, pero kung target ka ng isang depensibong manlalaro mula sa kalaban, maaaring maging kahinaan ito. Kaya kung kukunin man siya, dapat may katumbas na maganda ring maibibigay. Hindi lang basta pagtanggap sa kanyang kontrata para tulungan ang kabilang koponan na makaiwas sa parusa. 4 na pangalan, 4 na magkakaibang kwento. Isang bata pang wing na naghahanap ng pagkakataon. Isang tahimik na defensive specialist na maaaring maging sikretong sandata. Isang stretch big na pwedeng maging backup plan at isang batikang sharpshooter na maaaring magbigay ng karagdagang puwersa sa opensa. Magkakaiba man sila ng papel, pareho silang may potensyal na magbago ng takbo ng susunod na season kung gagawin lang ang tamang desisyon. Kaya ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Sino sa kanila ang dapat kunin? Sino ang dapat balewalain? At kung ikaw ang nasa upuan ng management, anong desisyon ang gagawin mo? Ibahagi ang iyong opinyon at kung nasiyahan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification para hindi ka mahuli sa susunod na balita. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.